Apektado na ang ekonomiya ng Misamis Occidental dahil sa mga serye ng karahasan sa probinsya. Pinakabago na nga ay ang pagpaslang sa isang radio broadcaster. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kasi kung wala tayong magawa dito, ibig sabihin mga pulpul tayong lahat dito. Ito ang birada ng alkalde ng bayan ng Calamba sa Misamis Occidental kaugnay sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa Oo nga, bakit nga ba wala kayong magawa dyan? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Hindi ako sure kung bakit. probinsya. Pinakahuli nga ay ang walang habas na po umaril sa radio broadcaster si Juan Humalon o mas kilalang DJ Johnny Walker noong linggo. Habang tumatagal daw kasi ang mga araw na walang naaresto, apektado ang ekonomiya ng bayan. Sino mag-invest kung may mga ganyan-ganyan na mga problema na hindi masolve? Encouragement lang yan to all mga criminals na pwede palang babarilin ang mga journalist, pwede barilin yung mayor, pwede barilin yung kahit sino-sino dyan. May culture tayo, immunity, walang solusyon. Ayon sa alkalde, hindi sapat ang 100,000 pisong patong sa ulo na ibinigay ng Presidential Task Force on Media Security para matugi sa mga salarin. Kasi ang magagawa, ang mangyari dyan, pera na lang hinahabol. So magbibigay ng ano-anong mga information yan kahit sino-sino. So maging complicated dahil sa pera lang. Nauna na naglabas ng computer. Alam nyo ba na isang dahilan kung bakit may confidential funds ang LGU? Di ba kasi yan na isa sa mga sinilip nun kay VP Sara Duterte at kinuwento ni Pangulong Duterte din yan bilang mayor ng Davao. Sinabi niya, yan ang dahilan kung bakit may confidential funds. Kasi dyan mo pwedeng gamitin yung hugutin. Magkano ibibigay natin sa informant? Ganyan. Hindi ko alam kung ano punto ni Mayor bakit siya nagrereklamo. Pinupuntir niya ba ang mga pulis at walang magawa? Or di ba dapat bilang mayor, kayo po ang... hindi ko alam mayor, hindi ko kayo binabanatan ha. Ang akin lang po, nagrereklamo kayo kanino? Di ba ho? Nagrereklamo ba kayo sa pulis? Nagrereklamo ba kayo sa mga sundalo? Bakit hindi nyo pangalanan kung sino ang may problema at bakit yung kapayapaan dyan sa lugar ninyo ganyan, di ba? Kayo ang mayor. Sana sabihin natin ang ano. Composite sketch. Sabi siguro nito, di siguro sinusunod ng pulis. Ayan, posible yan. Maaari. Hindi ko alam kung yan ang pinupunto ni Mayor, na baka hindi siya sinusunod o baka naman ginigising lang niya ang kapulisan nila dyan. Hindi ako sure, Ang PNP ng isa sa 3 sospek. Kaso wala pa rin inilalabas na pagkakakilanlan sa 3. Lampas 3 araw na mula nang mapatay ang radio broadcaster dito sa Misamis Occidental. Base sa batas, lipas na rin yung tinatawag na reglementary period para makaaresto ng mga sospek sa mga grave offenses gaya na lamang ng pagpatay. Ibig sabihin, hanggang regular filing na lang ang pwedeng gawin ngayon ng mga pulis sa mga maaaresto nilang posibleng nasa likod ng paumaril. Sabi naman ng PNP, may matibay na silang impormasyong makapagtuturo sa bumaril kay DJ Johnny Walker. Kausap ko din po ma'am yung provincial director ng Misamis Occidental a while ago, and according to him ay may mga information po silang nakalap that may lead to the identification po ng gun ban. So they are confident po. Ako sa tingin ko, ito lang yun nananawagan yung mayor sa kapulisan. Feeling ko lang naman, hindi lang niya siguro madirect na yung pulis, 'di ba, ng Misamis. Sana yung kapulisan po natin, hello, galaw-galaw minsan. Hindi, minsan baka naman Hindi natin alam kung ano yung kwento. Sana magsalita din po yung chief ng Misamis kung bakit ganyan, 'di ba po? Kung yung mayor nagrereklamo na, abay may konting problema, bakit to? Sana ho mag-usap kayo, mayor at saka yung chief diyan. Mag-usap po kayo, magkaroon kayo. Kasi pwede naman meron naman na kahit papaanong hindi man totally kasi tinanggal na sa mayor ang ang power ng police. Kasi national nga daw ho yun. Pero kahit papaano, meron kayong meron kayong kapangyarihan in a way kasi kayo ang mayor diyan na maaari ninyong pakiusapan, dagdagan ng budget. Minsan kasi ganun lang naman din hindi ko sinasabi mukhang pera yung chief of police nila dyan Kaya lang, minsan pag hindi kaya, dahil kulang sa gamit, alam nyo, ganyan ang yan ang eksena sa Pilipinas. Meron ako nakausap na may mga kaibigan akong pulis na ganyan. Lagi nila sinasabi, alam mo kasi, sa mga
mga city-city quarters, ibig sabihin, hindi yung national. Kunwari, city of ganito, nandito yung police. Minsan talaga kulang. Kulang ang police. Minsan sinisisi nila yung, hindi ko na lang papangalanan na, yung national na headquarters na hindi sapat yung police nila. O, kaya tuloy, yung pag-ikot ng police, ibig sabihin, yung para makita dun sa city, kulang. O, tapos, yung budget, kulang-kulang pa, mahina pa. Ako, bilang mayor, dapat magkusa na lang tayo. Diba? Magkusa tayo, dagdagan natin, bigyan natin ng patrol cars, o kung hindi man patrol cars, mga motor, para sila ho'y function. Kasi minsan talagang kulang resources ng national government. Yung national police, kulang ang resources nila. Hindi nila kayang ponduhan lalo na sa mga probinsya. That's why napaka-importante ng mayor, ng local government. Ponduhan ninyo, tulungan nyo na lang. Instead, ako suggestion ko dito sa mayor ninyo, tapos dyan sa police dyan, kesa na magsisihan kayo, maganda siguro magtulungan na lang kayo. Mag-usap na lang kayo. O kaya, ilapit nyo kay Remulla. Kasi kay Remulla, kinabukasan, case close kagad yan. Basta sabihin nyo lang kung ano magiging benefit dun kay Remulla. Pag may benefit para sa kanya, case close yan, bukas na bukas din. Ayan, tama ka dyan, Garski. Tapos, binawasan pa ang budget ng pulis, yung kanilang pensyon. Kaya talaga nga namang Ang punto ni Mayor, pera na lang lagi ang katapat para mahuli ang suspect. Umaasa na lang lahat sa reward. Pag walang reward, di gagalaw ang kapulisan at taong bayan para mahuli. Wala tayong magagawa. Money speaks. Minsan kailangan tanggapin yun. Yung pera. Kasi remember, whatever reason, etong hired, nakalaban na gunmen, hired. Ibig sabihin po ng hired, they were paid. Tama, mali. Kaya nga hired Ibig sabihin po, minsan kailangan din, ang pantapat dyan, pera din, para mahuli. Kaya naman nahuhuli, minsan or kadalasan yung reward Taasan mo yung reward. Yung mga sila-sila, maglalaglagan. Diba? Bakit to? Dahil sa reward. Ganun talaga Hindi mo pwedeng labanan yun. Tanggapin natin yun. Diba? Ganun talaga Kasi, wala naman po tayo magagawa. Kung yung iba nating kababayan, bago gumalaw, kailangan ng pera. Ganun talaga kung kukontrahin natin yun, maninindigan tayo na, hindi, gawin nyo yung responsibilidad nyo bilang Pilipino. Wala mangyayari dyan. Hindi kasi, eto walang biro ito. Minsan, nahuhuli naman yan, alam nyo kung sino naglalaglag. Yung din kapwa nila, mga kasamahan nila. Naglalaglag sa kanila. Bakit? May pera Tandaan ninyo, napasok sila sa negosyong ganyan because of money. Di ba? Kung sasapawan mo tatapalan mo ng pera yan, dahil yun nga ang pinasok nilang trabaho because of money, maglalaglagan sila ngayon. Diba? Yan yung sinasabi na unless, katulad ka ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, iba diskarte bilang mayor. Patay ka bukas, papatayin kita. Hindi, yun ang sinabi niya. Kaya naglaglagan yung mga pulis na tiwali, naglaglagan yung mga middleman. Bakit? Sinabi ni Pangulong Duterte, papatayin kita. So, yung mga tiwaling pulis, nilaglag nila yung mga tauhan nila na, papatayin pala kami pag nalaman na kami ang nagpoprotekta. O sige, patayin na lang namin yung mga dealer namin. O, di naglaglagan sila. Diba? Kailangan mong gamitan ng ng chess move ika nga. Kailangan mong gamitan sila ng paano mo mape-persuade na maglaglagan tong mga kriminal. Tandaan nyo, itong mga kriminal, wala hong wala hong prinsipyo yan. Wala ho silang, kaya nga ho sila pumayag.
Kaya nga nila nilulunok yung trabaho nila na gumawa ng masama. It's because of pera, di ba? No. Yun nga lang, kakaiba si Pangulong Duterte. Salita lang. Umayos kayo dito. Hindi kasi, alam mo, we can learn a lot from PRRD bilang mayor ng Davao. Tandaan nyo, Davao City, nung tinungtungan ni Pangulong Duterte yan, sabi ng mga kakilala ko dyan, na mga matatanda, ay kaliwat kanan ng patayan daw dyan sa Davao City noon. Grabe daw yan. Ang gulo daw dyan dati bago mag-mayor si Pangulong Duterte. Pero nung nag-mayor si Pangulong Duterte, ayun, marami uling patay. Yun nga lang, yung mga patay, yung mga ano na, mga kriminal na. At talagang, wala akong sinasabi dito ha, wala akong ini-imply. Pero yung mga kriminal, pag napatay sila, nasa karsada sila. Talagang idini-display pa sila sa karsada. O ito, kriminal ito. O ito, magnanakaw ito. Ito, hired killer to. Naka-display sila, patay sa kalsada. Oh. Kaya, hindi, ganun ang ginawa. Hindi ko sinasabing si Pangulong Duterte gumawa nila. Pero alam nyo na. Basta nung tumungtong si Pangulong Duterte dyan, ang mga namamatay na, hindi na yung mga inosente, yung mga kriminal na. At dinidisplay sa karsada. Kaya natakot talaga yung mga kriminal doon. Nagsilayasan doon. Kami, layas lang kami dito. Ganun doon eh. Yun ang kwento sa akin ng mga tao doon eh. Nung dumating daw si Pangulong Duterte, talagang nakadisplay sa labas, sa kalsada yung mga mamamatay tao. Yung mga kriminal, mga snatcher. Talaga daw, tigok daw, kinabukasan. Tapos nasa kalsada. Kaya mula noon, kaya nga 'di ba na chismis si Pangulong Duterte na may death squad. Tita mo naman ng Davao noon, talagang sabi nga niya doon ka lang sa Davao pwedeng maglakad sa gabi. Which is kahit papaano, nagawa din niya nung sa naging pangulo siya. Alam naman natin yan. Alam natin na talagang bumagsak ang krimen. Kasi maraming factor yon. Nawala yung droga, nawala yung... marami. Kasi tandaan ninyo, maraming dahilan kung bakit nagiging kriminal ang tao. Bakit pumapatay ang tao, bakit nag-i-snatch. Una, medyo kahirapan. Pag humirap, yan. Pangalawa, pag tumindi ang droga, naku po, yan. Talaga dyan ang mga factor. Nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit papaano, droga, bumagsak talaga. Hindi man totaling nawala, pero bumagsak. Diba? Kahirapan, ganun din. Hindi man totaling nawala, pero ang tema kasi nun, comfortable life eh. Kahit papaano, nabibigyan ng trabaho. Ang tindi nga nun eh. Dahil amidst the pandemic, nung pandemic yun talaga humirap. Pero nung bumalik na, bumalik yung sigla eh. Ganun katindi nun eh. Di ba? Kahit pa paano. Sugal, oo. Yun na. Sama-sama na yun. Ngayon, wala talaga tayong makikitang